Mainit ang ihip ng hangin, pero mas mainit ang kaba sa dibdib ni Mika Atencio habang papasok siya sa malaking building ng Cruz Holdings. Suot niya ang simpleng cream blouse, high-waisted black slacks. Nakangiti siya pero kinakabahan. Relax, Mika. Breathe in, breathe out. Bulong niya sa sarili habang nakasakay sa elevator. Ilang araw pa lang mula na matanggap siya bilang bagong sekretary ng CEO. At kung totoo man ang sabi-sabi sa hallway ng HR na terror daw ang boss niya, ay tila kailangan niya ng panalangin at milagro. Pagkalabas niya sa 30th floor, sinalubong siya ng malamig na ambiance. Minimalist ang design ng opisina. Black, white, at gray lang ang kulay. Tahimik, parang library. At sa harap na malawak na glass wall, naroon ang opisina ng boss. Mika Atencio, tawag ng isang babae. Matangkad, singtaray ng takong niya. Yes po, ako po yun. Sagot ni Mika. Medyo nakangiti kahit kinakabahan. Ikaw ang bagong secretary ni Mr. Rafael Cruz. Good luck. Sabay kindat nito bago tumalikod. Good luck? Ibig bang sabihin nun, kailangan ko talaga ng dasal? Kinakabahan siyang kumatok sa pintuan ng opisina ni Rafael. Isang malalim na buntong hininga. Come in. Malamig na boses mula sa loob. Baritone, walang emosyon. Binuksan niya ang pinto. Napasinghap siya. Agad niyang nakita si Rafael. Nakaupo sa leather swivel chair. Suot ang dark gray suit, nakasalamin, habang abala sa paglalagda ng mga dokumento. Matangos ang ilong. Igting ang panga, at higit sa lahat seryoso ang muka. Parang hindi marunong umiti. Good morning, sir. Bati ni Mika. Pilit ang ngiti. Dahan-dahang tumingin si Rafael. Sinalubong siya ng titig na parang sinisilip ang kaluluwa niya. You're late. 2 minutes. Sabi nito diretsahan. Walang kahit anong emosyon. Pasensya na po. First day jitters po siguro. Sagot ni Mika kahit kinakabahan. Hindi ako tumatanggap na excuse. Especially, not from my secretary. Sit down. Napaupo siya agad sa harap ng mesa. Grabe, poses pa lang. Parang palamig na sa freezer. Ano alam mo sa trabaho mo? Tanong ni Rafael habang binubuklat ang planner. Marami po ako natutunan sa previous job ko. Marunong po ako mag-manage ng schedules, mag-file ng documents, marunong din po ako makisama. Hindi kita kinuha para makisama. I don't care if people will like you or not, as long as you get the job done. Ouch! Grabe naman. Reklamo niya sa isip. Tumango na lang si Mika. Pilit tinatago ang pagkailang. Gusto ko ng kape. Black, no sugar. Teka lang po, sir. Sige, gagawin ko agad. Kanda utal-utal niyang saad dahil sa kaba. Tumayo agad si Mika. Kinuha ang maliit na notebook at pen sa bag. Bago pa siya makalabas, nagsalita ulit si Rafael. Kung hindi ako magising sa lasa ng kape mo, maghanap ka na ng bagong trabaho. Okay, confirmed, terror nga. Sa pantry na opisina, tila nagpapanik na si Mika habang nagtitimpla ng kape. Pinagpawisan siya ng malamig kahit may aircon naman. Black? No sugar? Pampagising? Ilang kutsara kaya yun? Bulong niya sa sarili. Habang pinapaandar ang coffee machine, may lumapit na janitor. Matandang lalaki na mukhang matagal na sa kumpanya. Bagong sekretary ka, no? Kay Mr. Cruz. Tanong ng lalaki habang naglalagay ng mop sa gilid. Opo, mukhang mahirap pala siyang boss. Abay, hindi lang mahirap. Wala yata ang nagtagal sa kanya. Pang-7 ka na ngayong taon. Napanganga si Mika. Pang-7? Grabe naman. Pero ingat ka, iha. Hindi lang siya terror. Mas malala. Pag iyon ay ngumiti. Kasi ibig sabihin may binabalak. Pagbalik ni Mika sa opisina, maingat niya inilapagantasan ang kape sa harap ni Rafael. Here's your coffee, sir. Ani Mika, pilit ang ngiti. Kinuha ito ni Rafael. Tinignan na mabuti at ininom. Tumigil siya at tumitig kay Mika. Hindi masama ang lasa. Biglang lumuwag ang dibdib ni Mika. Pero hindi masarap. Next time.
Ayusin mo. At yun na naman. Muling nagsalubong ang kilay ni Rafael at nagpatuloy sa trabaho. Nagsimula nang gawin ni Mika ang kanyang trabaho. Tahimik lang siya habang nakaupo sa gilid, nagbubuklat ng folder ng schedules. Habang abala siya sa pag-check, napatingin siya sa monitor ni Rafael. May hawak itong ballpen pero hindi nagsusulat. Nakatitig sa kanya. Agad siyang umiwas. May problema ba, sir? Tanong niya, pinipilit maging professional. Nag-file ka ba ng emails? Tanong ni Rafael. Opo, sir. Marunong po akong gawin yun. Good. Then start cleaning my inbox. May 12,000 unread messages. 12,000? Tanong niya sa isip. Kabado. Gulat. Napalunok siya. Pero ngumiti lang siya. Yes, sir. Walang choice, kundi yun na isagot niya. Habang abala siya sa pag-login sa company laptop, naramdaman niya ang sulyap mula kay Rafael. Yung tipong parang may gustong sabihin pero hindi nito masabi. At sa gitna ng katahimikan nagsalita ito. Mika? Yes, sir. Anong rason mo ba't ka nagtrabaho dito? Maraming ibang kumpanya. Napalingon si Mika. Hindi niya inaasahan ang tanong. Hindi rin ito nakatingin sa kanya. Abala sa laptop. Para po sa pamilya ko, gusto ko po matulungan sila. Gusto ko rin pong patunayan na kaya ko, kahit ako lang mag-isa. Kahit walang tulong mula sa iba. Napuno ng katahimikan ng silid. Ngunit maya-maya ay nagsalita ulit si Rafael. Halos pabulong. Huwag kang bibigay agad. Nagkatinginan sila. Saglit lang. Pero sapat na para maramdaman ni Mika ang tensyon. Wala pa akong balak maghanap ng sekretary ulit. Dagdag nito sa muling bumalik sa trabaho. Tahimik lang si Mika pero sa loob-loob niya, parang may kakaibang kabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung gulat, kaba o simpleng curiosity sa misteryoso ugali ni Rafael Cruz. At doon nagsimula ang lahat. Noong tanghali na, pero hindi pa rin lumalambot ang mukha ni Rafael. Kahit pa napuno na ni Mika ang inbox niya, lahat red at flagged. Tumayo muna siya para mag-break kahit saglit. Kailangan niya ng hangin at kape. Pagdating sa pantry, agad siyang naupo sa mesa malapit sa coffee machine. Habang pinipindot ang kape sa vending machine, isang boses ang kanyang narinig mula sa likod. Fresh na fresh ka pa rin, sa kabila ng pagiging alipin ni Mr. Ice King. Napalingon si Mika. Babaeng nasa late 20s, naka-red ng blouse, pencil skirt at may confident smile. May ID itong nakasabit at nakasulat ang pangalan. Camille Gutierrez, Finance Department. Alipin? Grabe ka naman. Pero totoo pala yung sinasabi nila, no? Na-terror siya? O nagwapo siya in person? Natawan na lang silang dalawa. Si Camille ay matagal ng empleyado sa kumpanya. Both? Sagot ni Mika sabay higop ng mainit na kape. Lahat kaming girls dito, aminin ko na, nagka-crush sa kanya noong una. Pero nung narinig naming pinaiyak niyo yung dating sekretary niya dahil lang sa mali ang font ng report, goodbye, fantasy. Napakunot noo si Mika. Font lang? Grabe naman. Oo, girl. Arial daw dapat. Pinasa na Secretary Calibri. Ayan, pinatawag sa conference room, pinagalitan sa harap ng buong board. Oh my God. Pero seryoso, ikaw ang unang hindi umiyak sa unang araw. Yung iba bago mag-lunch break, resign na agad. Sabay kagat ni Camille sa donut na dala niya. Ganun ba talaga siya since the beginning? Tanong ni Mika halatang curious. Parang may trauma siya sa buong mundo. Umiling si Camille. Actually, dati raw medyo chill pa yan at okay. Pero after what happened sa family niya 2 years ago, para siya nag-ibang tao, naging masungit, cold, parang laging galit. Ano nangyari? Nagkibit-balikat si Camille. Wala may alam, confidential daw. Sa mula no, naging perfectionist siya. Walang palya, walang mali, walang kadramahan, dapat seryoso. Kaya ingat ka rin, Mika. Pag na-sense niya nagkakagusto ka sa kanya, red flag ka na sa kanya. Natawa si Mika. Wait lang, sinasabi mong may secretary na na-in-love sa kanya? Girl, lahat yata na naging secretary naging marupok. Lahat umasa.
Lahat nasaktan. Yung isa muntik pang maglasing sa harap ng board meeting, imaginein mo yun? Napanganga si Mika. Si Mr. Cruz kasi, kahit anong lamig sa pagsasalita, minsan, may mga tingin siya na sabay tingin ni Camille sa paligid at bumulong. Nakakatunaw. Natahimik si Mika. Hindi niya alam kung dahil yon sa sinabi ni Camille o dahil naaalala niya ang siglit na pagtitig sa kanya ni Rafael kanina. Ngunit parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Pero bakit mo tinanggap ang trabaho dito? Curious na tanong ni Camille. Para sa pamilya ko. Sagot ni Mika. Alam mo yung pakiramdam na kahit nakakatakot, kakapit ka pa rin kasi ito lang yung chance mo umasenso? Tumango si Camille. Relate ako. Kaya kapag kailangan mo ng kausap, punta ka lang dito sa pantry. Ako na kasi ang ate dito sa kumpanya. Napatawa si Mika dahil doon. Salamat Camille ha, ang bait mo. Basta girl, isang advice lang. Huwag mo hayaan na mahulog ang sarili mo. Lalo na sa mga tingin ni Mr. CEO. Pagbibiro ni Mika. Paano kung accidentally mahulog ako sa tingin niya? Di magdala ka ng helmet. Tsaka pampahid, hindi ka nung sasaluhin. Pagbalik ni Mika sa opisina, mas magaan na ang pakiramdam niya. Nakangiti siya habang binubuksan ang laptop. Pero nang mapansin niya nakatayo si Rafael sa gilid ng mesa niya, agad siyang napatigil. Kanina ka pa? Tanong niya, medyo gulat. 5 minutes. Maiksing sagot ni Rafael. Sorry po. May kailangan kayo, sir? Napansin kong tumagal ka sa pantry. Baka kasi napasarap ang kwento. Sabi ni Rafael tila may tinutukoy. Wait, sinusundan ba ako nito? Just a reminder, Mika. You're here to work, not to socialize. Napakagat labi si Mika. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi naman siya nagkukulang. Pero pinili niya na lang umiti. Understood, sir. At habang papalayo na si Rafael, hindi niya napigilan ang sarili. Sir, huminto ito at bahagyang lumingon. Hindi po ako marupok. Sabi ni Mika. Nagtagal na ilang segundo bago muling humarap si Rafael at tinitigan siya. At hindi rin ho ako marunong umasa. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting mitiwala sa sarili. Isang ngiting hindi kayang durugin ng kahit gaano kabagsik na CEO. Hindi na nagsalita si Rafael. Tumalikod dito at muling pumasok sa kanyang opisina. Pero habang nagsasara ng pinto, hindi niya nakita o baka nga nakita niya pero ayaw niya lang aminin. Ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Rafael. Pagod si Mika kahit unang araw pala ng trabaho dahil sa dami ng gawain na pinagawa agad sa kanya. Kinabukasan maaga pa lang, naramdaman na ni Mika ang tensyon sa paligid. May board meeting si Rafael, ibig sabihin mas marami na namang utos, mas maraming dokumento at mas maraming pagkakataong mapagsabihan siya sa harap ng mga directors. Nag-aayos siya ng mga folders, laptop at printout sa conference room nang mapansin niyang wala pa si Rafael. Tumunog ang phone niya. Nakalagay doon, Rafael Cruz. At ang mensahe nito, bring the files now. Napailing si Mika. Wala man lang please, no? Bulong niya sa sarili. Bago naglakad papunta elevator, dala ang brown leather folder at isang laptop bag. Pagdating niya sa elevator, sakto naman bumukas ang pinto. Nandoon si Rafael, mag-isa. Nakatayo, nakaayos ang suit, nakaayos ang buhok na parang hindi gumagalaw buong umaga. Pasok. Malamig na sabi nito. Medyo natigilan si Mika pero pumasok siya. Tahimik ang loob habang tumataas ito. Ramdam ni Mika ang pintig ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, pero dahil sa kaba, kakaiba ang presensya ni Rafael tuwing sila lang dalawa. Napansin niyang bahagyang suminghot si Rafael. Cinnamon? Tanong nito. Yes po, yung lotion ko. Sorry kung strong po yung scent. Hindi naman. Mabango. Napalingon si Mika. Thank you, sir. May sandaling katahimikan ulit. Pero si Mika, hindi mapigilang magsalita. Sir, kahapon sa pantry po. Kung may hindi kayo nagustuhan, I apologize. Hindi agad sumagot si Rafael. Nang huminto ang elevator sa 12th floor, bahagya ito napahawak sa bulsa ng coat niya. Hindi lumingon. You think
I mind you talking to the other employees? Kayo po yung nagsabing I'm here to work, not to socialize. Ngumisi si Rafael, bahagyang patagilid ang tingin. Tama naman. Pero hindi ibig sabihin nun bawal kang huminga. Nakagat ni Mika ang ibabang labi at tumango. Noted po. Umusad ang elevator. 15th floor na, malapit na. Biglang nagsalita si Rafael ng mas mahinahon ngayon. Hindi lahat ng tingin, may ibig sabihin, Mika. Napalingon si Mika at nagulat. Po? Tumingin si Rafael, diretso sa kanya ngayon. Kung may napapansin ka man sa mga kilos ko, sa mga tingin ko, minsan, hindi yun sinasadya. Hindi naman ho ako assuming, sir. Matatag ang sagot ni Mika. Nagkatinginan sila. Walang ibang tao. You're not like the others? Hindi ka natatakot, hindi ka umiiwas. Ani Rafael sa mababang boses. Wala naman po akong ginagawa para matakot eh. At bago pa sila makarating sa 18th floor, sabay nilang naramdaman ng pagbagal na elevator. Bigla itong huminto. Pero hindi bumukas ang pinto nito. Wait lang, bakit? Power glitch. Nangyayari to minsan sa building. Napakapit si Mika sa folder niya. Oh my God. Ilang minutes to usually? 5 to 10. Depende. Sa system reset. Sa lahat ng araw ngayon pa talaga? Napapabuntong hiningang saad niya. Bumaling sa kanya si Rafael. You're scared? Of being stuck? Hindi. Pero kapag late, oo. Bumuga ng hangin ng lalaki. Tila amused sa kanya. First time ko yatang marinig ka nagpapanik. First time ko rin yata makasabay ka sa elevator. Saad ni Mika tumingin sa lalaki. Nang may kasamang matamis na ngiti. Nagkatinginan silang muli. At this time, mas matagal. Si Rafael nakatitig sa mata niya. Si Mika hindi umiiwas. Pilit niyang pinanatili ang steady na tingin, pero may kung anong lamig at init sa titig ni Rafael, na parang sumisilip sa loob ng pagkatao niya. Hindi ka marupok ha? Bulong ni Rafael, napataas ang kilay ni Mika. Sabi ko na sa'yo, hindi ako marupok. Then what are you, Mika? Ngumiti lang ang babae, gamit ng isang mapanghamong ngiti. I'm real. Tumunog muli ang elevator, bumukas ang pinto. Parang sabay silang bumalik sa realidad. Si Rafael, agad uling naglakad papunta sa conference room. Si Mika sumunod, pero bago makapasok si Rafael sa loob, bahagya itong lumingon. Mika. Yes, sir. Next time, sumabay ka ulit para di ka mali. Hindi na siya nakasagot, pero alam niyang hindi lang yun tungkol sa elevator. At kahit anong iwas niya, kahit gaano siya katapang, hindi niya may kakaila. May kilig siyang nararamdaman at iba ang tibok ng puso niya kapag malapit siya kay Rafael. May something. At baka unti-unti, manganib na siya. Mahigit 20 pares ng matang nakatuon kay Mika ang naroon sa conference room. Naglalakad siya papasok. Dala-dala ang laptop at mga papel. Ramdam niya ang bigat ng bawat akbang. Lalo na ngayong katabi niya si Rafael. Nagaya ng dati. Tahimik pero kakaiba ang presensya. Good morning, Sir Rafael. Bati ng isa sa mga directors. Tumango lang si Rafael, tapos umupo na sa pinakasentro ng lamesa. Tumabi sa kanya si Mika, binuksan ang laptop, at inayos ang presentation file. Start the meeting. Malamig na utos ni Rafael. Tumango ang isa sa mga analyst at nagsimulang magsalita tungkol sa quarterly projections. Nag-scroll si Mika sa laptop, sinisigurong tama ang files na nasa screen. Pero isang folder ang wala. Napahinto siya, kinabahan. Nasaan yung expansion file? Pilit niyang binuksan muli ang ibang folder. Wala talaga. Lumingon siya kay Rafael. Tinignan lang siya nito. Walang emosyon, pero ang titig ay parang sinasabi na, ayusin mo yan. Nang si Rafael na ang tinawag para i-present ang update tungkol sa regional expansion, sabay-sabay ang tingin ng lahat sa screen. Pero nanatiling blanco ang projector. Napalunok si Mika. Sir, I'm sorry po. Nasa USB ko dapat yun eh. Hindi ko po mahanap.
Are you telling me you lost the file? Malamig ang tanong ni Rafael. Ramdam ni Mika ang init sa tenga niya. It's my fault, sir. I'll email the file as soon as I recover it from... You should have been prepared. Yes po, I know. Tahimik ang buong kwarto. Walang may gustong magsalita. Halos marinig ang pintig ng puso ni Mika. Hindi ako iiyak. Hindi ako magpapanik. Hindi ako marupok. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, nagsalita si Rafael. Actually, ani Rafael, tumayo at tumarap sa screen. Wala ang file, hindi dahil sa sekretary ko. Kundi dahil pinalitan ko ang final slides kagabi, last minute. Napakunot ang noon ni Mika. Rafael clicked on his own laptop. Lumabas sa updated slides. She had no fault in this. I forgot to inform her. He said casually. Pero matalim ang tingin ni Rafael sa iba. And I take full accountability. Tahimik pa rin ang kwarto. Pero hindi na dahil sa pagkakamali. Kundi dahil sa pagkagulat. Lumingon si Mika sa kanya. Nakangiti si Rafael. Bahagyang ngiti pero sapat para kumabog ang dibdib ni Mika. Let's proceed. Mika, kindly take down notes. Yes, sir. Matapos ang meeting, nagsimula nang maglabasan ng mga tao. Pero si Mika, nanatiling nakaupo. Tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Lumapit si Rafael sa kanya, bitbit ang laptop nito. Do you always look that shocked? Tanong ni Rafael, nakataas ang kilay. Akala ko po kasi ipapahiya niyo ako. Nagtaas ng kilay si Rafael. You think so low of me? Di naman po, pero kasi hindi kayo... Hindi ako mabait. Napatawa si Mika. Bahagya. Medyo. Natahimik si Rafael. Tapos bigla niyang sinabi, I lied. Oh? I lied kanina. Final file was yours. You were right. I just didn't like seeing you panic. Sir? Nanlaki ang mga mata ni Mika. Don't expect that again. Naawa lang ako sa'yo ngayon. So, naawa lang po talaga kayo? Bahagyang umisi si Rafael sabay talikod. No. Siguro mas tama kong sabihin na nainis ako sa sarili ko. Kasi hindi ko gusto na may ibang makakita sa'yo na parang musmos. Musmos talaga? Bulong ni Mika, pero na-amuse siya sa lalaki. Huminto si Rafael sa may pinto. Humarap muli at nagbaba ng tinig. Kaya next time, Mika, make sure hindi mo ako papahirapan na protektahan ka. At umalis ito. Iniwan si Mika na nanatiling nakaupo. Gulong-gulo ang isip. Hindi niya alam kung galit ba siya, kinikilig o natutunaw sa hiya. Pero may isang bagay na sigurado siya. Hindi siya basta secretary lang. At si Rafael Cruz, hindi lang ito basta-basta boss. May tinatago pa ito. At unti-unti na siyang nahuhulog sa panganib ng mga titig na yon. 3 araw matapos ang meeting na yon, ginugulo ni Rafael ang isipan ni Mika. Halos hindi siya makatulog, iba na ang nararamdaman niya. Ano ho? Isa lang po ang kwarto para sa amin ni Sir? Halos mabitawan ni Mika ang hawak niyang clipboard habang kausap ang event coordinator ng out-of-town business retreat. Nasa isang luxury resort sila sa Batangas para sa 3-day team building ng kumpanya. Opo, ma'am. Dala-dalawa po ang sharing na executives at mga sekretarya. Nagkataon lang po na na-overbook ang ibang rooms. Pero, executive suite po yan ah. May divider naman po ang bed. Kumabog ang puso ni Mika. As in, isang kwarto lang sila ni Rafael? Lord, ba't ngayon pa? Kung gusto niya i-request, no need. Sabay ang malamig na boses sa likod niya. Nilingon niya si Rafael na kararating lang. Dala ang coat at overnight bag. Will manage. Tumango lang ang coordinator at iniwan sila. Napalingon si Mika kay Rafael. Sir, baka po may ibang room pa. I'm tired. I don't snore, so relax. Ani Rafael habang tuloy-tuloy na naglakad papunta sa elevator. Parang tuta na nakasunod si Mika sa kanyang boss. Pipilitan siyang umiti habang ang utak niya umiikot. Pagpasok nila sa suite, agad siyang napanganga.
Ang laki ng kwarto. May queen-size bed sa kaliwa at isang couch bed sa kanan. Malinis, mabango, pero isang banyo lang. Doon ka sa couch. Ni Rafael, habang binubuksan ang suitcase. Akala ko pa may divider. Tanong ni Mika nakataas ng isang kilay. You want to share the bed? Hindi po. Ayoko lang po makaistorbo kung doon ako sa couch, Mika. Non-negotiable. Napabuntong hininga na lang siya. Okay. Survive, kaya mo to, Mika. 3 araw lang to. Kinagabihan, halos lahat ay nasa bonfire sa labas. Pero si Mika nagpaiwan sa room. Kunwari pagod pero ang totoo ayaw niya makisabay sa iba. Nasa banyo siya. Bagong ligo. Nakasuot ng oversized t-shirt at shorts. Nang marinig niyang bumukas ang pinto. Dumating na si Rafael. Hindi ka bumaba? Tanong nito. Nagpahinga po muna. Kayo po? Maingay. Tapos dumiretso ito sa banyo. Pagkalabas nito, naka-plain black shirt at gray joggers na ito. Amoy body wash. Basa pa ang buhok. Umiwas agad ang tingin si Mika. Tahimik. Tanging tunog lang ng aircon at ang pag-scroll ni Mika sa phone niya. Hanggang sa, Mika. Napalingon siya. Nakatayo si Rafael sa harap ng glass wall. Nakatingin sa madilim na dagat sa labas. Yes po. Why do you stay? Napaisip si Mika sa tanong. Hindi ito ang inaasahan niya. Mula sa isang Rafael Cruz na sanay lang mag-utos. Like I said, boss, para ho sa pamilya ko, gusto ko po ng stable na trabaho. Gusto ko matuto kahit mahirap. Lumingon si Rafael at tinitigan siya. Matyaga kang tao. Wala naman ho akong choice, sir. Kayo ho, ba't po kayo naging CEO? Mukha bang may choice ako? Po? Nagulat siya sa sagot nito. Panganay ako, tagapagmana. Ako dapat ang sumalo ng kumpanya. Gustuhin ko man o hindi. Ayaw niyo po pala? Hindi ko sinabing ayaw ko. Sinabi ko lang hindi ko pinili. Pero natutunan ko ring mahalin. Tahimik ulit. May bigat ang hangin dumaan. Minsan po, naisip ko baka ganun din ako. Bulong ni Mika. Hindi ko piniling mapunta dito. Pero natuto akong maging matapang. Kahit araw-araw gusto ko nalang umiyak. Dahan-dahang bumaling sa kanya si Rafael. Tinapunan siya ng isang tingin na parabang mas malalim kumpara sa dati. Tama yan. Huwag ka iiyak, hindi bagay sa'yo. Yung magalit, bagay ba? Mas bagay. Sabay ngiti nito. Isang ngiti na bihirang makita. Lalo na kapag ako ang dahilan. Wow! Self-aware po pala kayo? Saad ni Mika at inikot ang mga mata. Tumawa si Rafael, lumapit sa kanya. Dahan-dahan hanggang magkatapat na sila. You're strong, Mika. Don't let anyone make you feel less than that, not even me. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At bago pa siya makasagot, tumalikod si Rafael. Humiga sa kama. Good night, Mika. Iniwan siya nito nakatayo at puno ng tanong. Maya-maya, narinig ni Mika ang mahinang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng silid. Nakapikit siya pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Binalot na ng katahimikan ng buong resort. Tanging tik-tak ng wall clock at umuhuning aircon ang naririnig. Di ka patulog? Tanong ni Rafael sa mababang boses. Napadilat si Mika. Kayo ho, hindi pa rin ho kayo makatulog? Hindi ako madaling makatulog sa ibang kama. Nilingon niya si Rafael. Nakahiga ito sa kama, nakapikit pero halatang gising. Umupo siya sa couch. Pinulot ang throw blanket at niyakap ito. Mahirap din naman humatulog pag alam mong may boss na nakahiga sa ilang hakbang lang. Hindi naman kita kakainin, Mika. Mahina nitong tugon na may bahid na biro. Sure ka, sir? Kasi minsan, parang gusto niyo ako lunukin ng buo kapag nagkakamali ako. Napatawa si Rafael. Pagkatapos, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Bago siya nagsalita ulit. Mas malumanay ngayon. Alam mo, sa lahat na naging sekretarya ko, ikaw lang ang hindi sumusuko. Marami na po ba kayo napagalitan, sir? Madami. Pero ikaw lang ang pumapalag pagkatapos. At ikaw lang ang hindi ko kayang isisante.
Kahit ilang beses ko nang pinag-isipan. Natahimik si Mika at napalunok. Bakit ho? I don't know. Siguro kasi. Natatakot ako mawala ng Mika sa office. Dahil doon nag-init ang pisngi niya. Ano daw? Tanong niya sa isip. Siguro po kasi wala kayong ibang makikilala na mas masipag sa akin. Sinubukan niyang tawanan ang sinabi nito. Pero kahit siya nakaramdam ng kilig sa dibdib. No? Kasi ikaw lang yung totoo. Di naman po ako perfect Marami rin akong pagkakamali. Alam ko. Pero hindi ko kailangan ng perfect. Gusto ko lang ng totoo. Nagatinginan sila. Ilang segundong tila nahinto ang mundo. Hanggang sa unti-unti itong bumangon, lumapit sa gilid ng couch bed. Mika. Sir, can I sit here? Dito po sa couch? Just for a while. I just want to talk. Tumango siya. Umupo si Rafael sa tabi niya. Malapit. Parang lumiliit ang mundo. Do you ever think about giving up? Napatingin si Mika sa lalaki halatang gulat. Kayo po talaga nagtatanong ng ganyan? Oo naman, tao pa rin naman ako, Mika. Pagod din ako minsan. Naiisip ko paano ko ibang buhay ang pinili ko. Mas tahimik, mas malaya. Siguro po, mas masaya kayo kung hindi kayo naging CEO. Maybe. Pero hindi ko rin makikilala si Mika Atencio. Napasinghap siya at napatingin. Sa lapit nila halos maramdaman niya ang bawat bitaw ng hininga nito. Minsan, naiisip ko rin ho, paano kung hindi ko kayo naging boss? Nagkatinginan sila. Ikaw ba, Mika? Kung wala ako sa posisyon ko, papatulan mo ba ako? Natigilan siya, nanuyo ang lalamunan niya. Ano po? Kung di ako CEO, kung simpleng lalaki lang ako na may gusto sa'yo. Tumigil ang mundo ni Mika. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nakatitig lang siya kay Rafael. Sa anyo nitong hindi sanay makita. Hindi nakasuot ng business suit, walang hawak na board papers, kundi nakaupo lang sa tabi niya. Suot ang simpleng hoodie at may titig na kakaiba. I like you, Mika. Gustong gusto, at di ko alam kung paano nangyari. Napasinghap si Mika. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang dibdib. Hindi to biro, hindi to biro. Kahit anong iwas ko. Kahit ilang beses ko sabihin sa sarili ko na bawal na mali. Hindi ko na kaya itago. Napabuntong hininga si Mika, pinipilit niyang kontrolin ang sarili. Pilit niyang inaabot ang katinuan pero tila iniwan na siya nito. Ewan ko po. Baka hindi ko po kayang sabihin hindi. Napapikit si Rafael. Parang sinuntok ng sagot na yun ang puso niya. At kahit hindi diretsong oo, sapat na sa kanya yun. Sakit, no? Na kahit alam mo may nararamdaman ka, kailangan mo itanggi dahil sa posisyon, dahil sa reputasyon, dahil sa mga tao nakatingin sa atin. Bawal, kasi boss kita. At ako, sekretary mo lang. Bumaling si Rafael sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan lang siya. Parang gusto niyang alalahanin ang bawat detalye ng mukha ni Mika sa gabing to. Hindi bilang empleyado, kundi babaeng minamahal niya. Pero ngayong gabi, marahang bulong ni Rafael. Pwedeng, saglit lang. Huwag muna nating isipin yun. Tila naubusan ng hininga si Mika. Para siyang nangungumbinsi ng sarili na huwag na lang pumalag. Pero ang puso niya matagal nang sumusuko. Lalo na kapag ganito kalambing ang boses ng lalaking ilang ulit niyang piniling iwasan. Sir, Rafael. Mabilis nitong singit. Mas malapit na ngayon kay Mika. Ngayong gabi, Mika, ako lang. Just call me Rafael. Hindi ako CEO. Hindi ka sekretary. Ako lang to. Yung lalaki may gusto sa'yo. Napakapit si Mika sa throw blanket na nakabalot sa kanya. Natila yun na lang ang hadlang sa pagitan nila, pero hindi pa rin siya umatras. Tahimik ang paligid. Maririnig ang mabagal nilang paghinga. Nilapit ni Rafael ang kamay niya sa gilid ng blanket. Hinayaan niya ito. At sa kilos na yon, ramdam ni Mika ang pagbagsak ng pader na itinayo niya. Wala na siyang lakas para magtago.
Wala na siyang rason para itanggi ang matagal niyang nararamdaman. Alam ko kung gaano ito kakomplikado, Mika. Pero kahit isang gabi lang, kahit ngayon lang, hayaan mo iparamdam ko sa iyo kung gaano kita gusto. Walang papel, walang posisyon, ako lang, si Rafael. Yung lalaking sa lahat ng babae sa opisina, sa lahat ng ayaw niyang mahalin. Ikaw yung hindi niya naiwasan. Bakit ako? Mahinang tanong ni Mika na halos hindi na makatingin. Ako pa yung pinakawalang karapatan. Dahil ikaw yung pinakatotoo. Ikaw yung hindi takot tumingin sa mata ko kahit CEO ako. Ikaw yung hindi nagpapanggap. At sa bawat umaga nagdadala ka ng kape ko. Yung kape mo lang ang hindi ko kayang baliwalain at itapon. Napangiti si Mika. Ang corny mo, sir? Hindi mo pa naririnig ang katotohanan. Kung paano ako umibig. Kung gaano ito katotoo. At bago pa siya makasagot, marahan siyang hinawakan ni Rafael sa batok. Isang banayad, taimtim, at taos-pusong halik sa noo ang ibinigay nito sa kanya. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa pagitan ng mga luhang hindi bumagsak at damdaming ayaw sumuko, naramdaman ni Mika ang pinakatotoong yakap, hindi mula sa mga bisig ni Rafael, kundi mula sa katotohanan kahit bawal, kahit sandali lang. Mahal siya ng lalaking hindi niya kailanman inakala magugustuhan siya ng ganito. Umaga na, pero hindi yun ang unang naramdaman ni Mika, kundi ang mainit na halik sa gilid ng kanyang sentido. Naramdaman niya agad ang marahang pagdampi ng labi ni Rafael sa balat niya. Parang sinisigurado nitong hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Good morning. Bulong ni Rafael, husky at may halong antok ang boses. Nakauna nito sa balikat niya habang nakayakap sa kanya mula sa likod. Parang stuffed toy na ayaw bumitiw. Sir, baka mahuli ka sa meeting. Mahalaga ka pa rin kaysa sa kahit anong meeting. Sagot nito agad tapos muling humalik. Ngayon naman sa pisngi niya. At di mo na kailangan tawagin sir. Sorry, sanay pa rin ako. Mika, sinabihan na kitang Rafael na lang. Kapag ganito tayo lang dalawa, di ba? Okay. Rafael. Ayan. That's good to hear. Ngumiti ito, tapos muling humalik. Sa pisngi, sa sentido, sa buhok, para bang hindi sapat na isang halik lang. Para bang adik ito sa presensya niya. Lingi ka pala? Bulong ni Mika, habang pinipigilan ng sarili na kiligin ng todo. Hindi ako klingi sa iba. Sa'yo lang. Kasi gusto kitang yakapin. Kapitan, araw-araw. Wala pa nga tayong... Bigla siyang hinalikan nito sa ilong. Wala pa. Pero kung ako tatanungin mo, parang meron na rin. Kasi yung nararamdaman ko, hindi kaya hintayin ng label para maging totoo. Namula si Mika. Nagtago siya sa throw blanket. Pero sinundan siya ni Rafael doon. Parang batang gustong pumasok din sa loob. Babe. Bulong nito. Halatang inaasar siya. Babe agad? Tumaas na ang boses ni Mika. Pero pinipigilan niya ang pagngiti ng labi. Di ba pwedeng i-advance kahit wala pang label? Ngumiti si Rafael. Halatang enjoy na enjoy sa pang-aasar kay Mika. Baliw. Saad ng babae. Pero hindi na siya umalis sa pagkakayakap nito. Tapos muling may halik sa likod ng palad niya, sa balikat, sa sentido, puro banayad pero may pahintulot. Rafael, baka masanay ako. Okay lang. Gusto ko nga masanay ka. Baka masaktan ako. Ako rin. Pero mas pipiliin ko masaktan kaysa bitawan ka. Kasi kung wala ka sa buhay ko, hindi na ako buo. Hindi pa nga tayo. Pero mahal na kita. Hindi ko kailangan ng patunay para sabihin ikaw lang yung iniisip ko buong araw at gabi. At sa bawat meeting na halos hindi ko maintindihan, kakaisip ko kung nag-lunch ka na ba. Bumaling si Mika sa lalaki. At doon sa gitna ng kumot, habang kumakabog ang dibdib ni Mika, nakita niya ang lalaking tila walang takot magmahal, kahit hindi sigurado kung may patutunguhan ba ang pagmamahal nito. Hinawakan niya ang mukha ni Rafael. Dahan-dahan. Inayos ang buhok nito na medyo magulo. Alam mong boss pa rin kita, di ba? Boss sa opisina. Pero sa puso mo baka pwede maging Rafael na lang. Paulit-ulit sabi ko nga wala pa tayong relasyon eh.
Pero parang kung asawa ko kumakayakap. Paano kung gusto ko na talaga, Mika? Paano kung gusto ko nang ikaw yung huling tawagin kong babe? Paano kung ikaw ang gusto ko mapangasawa? Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya umatras. Kasi ang totoo niyan, naramdaman niyang kahit di pa sila, kahit wala pang label, tila mahal niya na rin ang lalaking to. At sa bawat halik nito, sa bawat sulyap at hawak, may pangakong hindi basta-basta. Kung ganito ka ka-sweet araw-araw, hindi ko alam kung matitiis kita. Sa wakas ay sabi ni Mika, hindi mo ako kailangan tiisin. Kailangan mo lang ako mahalin. Kahit pa unti-unti. Kahit sa tahimik na paraan. Ako na ang bahalang sumigaw para sa atin kapag kaya natin. Hinila siya nito palapit, mas hinigpitan ng yakap at hinalikan sa noo. Mika, ipaparamdam ko sa'yo na seryoso ako at hindi kita minamadali. Okay na sa akin na kasama kita na nandito ka sa tabi ko. At sa buong araw na yon, hindi na sila lumabas ng kwarto. Hindi pa nga sila pero para bang sila na. At kung ganito nagsimula, baka nga hindi na kailangan muna ng label. 3 araw matapos ang out-of-town trip, nagsibalikan na ang buong team. Wala pa rin nakakaalam sa sekreto ni Mika at Rafael. Ganon pa rin sila. Tahimik sa opisina. Late na pumasok si Mika sa opisina. Hindi dahil sa traffic, hindi dahil sa ulan, kundi dahil pinigilan siya ni Rafael. Sa kama, sa mga bisig nito, sa mga halik na parang sinasabing, wag na siyang pumasok. At siya, tumanggi, kunwari. Madalas kasi si Rafael sa kanya inuupahan. Ngayon nakaupo siya sa desk, naka-on ang laptop, pero parang wala siyang matype. Mula sa loob na opisina ni Rafael, naririnig niya ang tinig nito at bawat salita. Uy, Mika! Boses ni Lian ang gumising sa daydream niya. Napalingon siya agad. Nakangisi ang kaibigan. Kayo na ba? Nanlaki ang mata ni Mika. Ang saya mo nitong mga araw ha? Hindi ka na sumasama sa inuman, palagi nagmamadaling umuwi at ngayon blooming ka. Blooming? Grabe ka. Baka kasi masarap lang yung tulog ko kagabi. O baka masarap yung humalik sa'yo. Napaisip siya. Halata bang sila na? Walang kami. Pero may something. Kita sa mga mata mo. Hindi ka makatingin ng diretso sa kanya kapag dumadaan siya sa hallway. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Rafael. Dahan-dahan. Sumilip siya. Naka-dark navy suit ito. Rolled up sleeves, hawak ang mug na tila kaswal. Naglakad ito papunta sa pantry. Habang dumadaan sa desk ni Mika, tumigil saglit. Good morning, Mika. Bati ng lalaki. Good morning, sir. Ngunit sa pagdaan niya, dumampi ang pinky finger ni Rafael sa pinky niya. Saglit lang pero sapat na para manigas ang buong sistema ni Mika. Halos mahulog ang hawak niyang ballpen. Sa tabi niya, si Lian ay halos sumabog na sa kilig. Mika, nakita ko yun. Nakita ko! Bulong ni Lian at tumili-tili pa sa palihim na paraan. Wala yun, nadikit lang, hindi sinasadya. Girl, yung ngiti niya, sinasadya niya. Malinaw pa sa tubig. Minsan lang yun ngumiti. Bago pa sila makapag-usap, muling narinig ni Mika ang boses ni Rafael. Mika, can I see you in my office for a moment? Maayos ang tono, formal. Pero nag-init ang batok ni Mika dahil doon. Tumayo siya dala ang notebook kunwari. Pero ang totoo niyan wala siyang balak mag-notes. Pagkapasok niya sa opisina, agad na sinara ni Rafael ang pinto at nilock. Tinignan siya nito at dahan-dahang lumapit. Tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Paglapit, halos wala nang espasyo sa pagitan nila. Mika. Oh, sir. Sagot niya at kinakabahan. Dahan-dahang isinuksok ni Rafael ang buhok ni Mika sa likod ng kanyang tenga. Kahit ilang beses kita makita sa opisina, hindi pa rin ako nasasanay na. Ang ganda mo talaga. Tila may nagliliparang paru-paro sa tiyan ni Mika. Sir. Tumawa ng awkward si Mika pero hindi niya maitago ang ngiti. Gusto ko lang humalik kahit isa. Baka may CCTV. Wala. At doon hinalikan niya si Mika. Banayad. Pero sapat para mabura ang laman ng utak ni Mika kasama ang mga schedules, ang deadlines, ang reports,
Wala na. Si Rafael na lang ang natitira. Ilang minuto pa silang nagkasama sa loob. Nang lumabas si Mika, tulala siya. Parang lutang. Bumalik sa desk, parang wala sa sarili. Hindi na nagsalita si Lian. Tinignan lang siya tapos bumulong. Confirmed? Confirmed as hell? Hindi na sumagot si Mika. Ilang linggo ang lumipas, gano'n na naging setup nilang dalawa. Pasikreto pero hindi nila alam na nakakahalata na ang ibang empleyado. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang bagay ang gumugulo kay Mika. Ma'am Mika, sabi ng isang lalaking empleyado mula sa accounting. Si Noel, napansin ko lang po. Yung CEO's pass po na gamit ni Sir Rafael, iba sa format naming lahat. Paano mo nasabi? Yung code po sa likod ng ID niya, hindi tumutugma sa system namin. Tinry ko po i-scan kagabi kung naiwan yung ID sa conference room. Wala po lumabas sa data. Sure ka? Opo, iba po talaga. At may isa pa. What is it, Noel? Wala po siyang personal file. As in, wala sa HR database. Kahit entry kung kailan siya nagsimulang CEO, wala po. Para hindi siya kailanman naging parte ng kumpanyang to. Nanlamig ang katawan ni Mika. Para bigla siyang inalisan ng hangin. Baka glitch lang sa system? Baka nga po. Pero ako po sa inyo, mag-iingat ako, Ma'am Mika. Ilang oras siyang natulala. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ni Noel. That evening, hindi siya mapakali. Nang umuwi na ang lahat, tahimik siyang bumalik sa office ni Rafael. Kinuha niya ang duplicate keycard na iniabot sa kanya ni Rafael. Isang bagay na ikinatuwa pa niya noon dahil feeling trusted siya. Kinabukasan, sa loob ng malaking conference room, tahimik na nakaupo si Mika sa harap ng malaking LED screen kung saan ifinlash ang isang confidential announcement. Tahimik ang lahat, parang ni isang hinga, bawal ibuga. Sa labas, nagkakagulo na ang media, naglalabasan ng mga headline. CEO, impostor pala. Mabigat ang dibdib ni Mika, halos hindi siya makahinga. Parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking buong puso niyang pinagkatiwalaan. Hindi pala ang tunay na CEO. Hindi totoo. Hindi. Nagbukas ang pinto. Doon pumasok si Rafael. Maayos pa rin ang suot, ngunit halatang pagod. Magulo ang buhok. Tumigil siya sa tapat ni Mika. Hawak ang isang folder na nanginginig sa lakas ng kapit niya. Mika, please, let me explain. Tumayo si Mika, nanginginig ang katawan. Sabihin mo sa akin na hindi totoo lahat yun, Rafael. Sabihin mo. Napakurap si Rafael. Hinaplos ang noo niya at dahan-dahang umupo sa mesa sa harap niya. Malalim ang buntong hininga. Parang sa bawat salitang bibitawan may kapalit na kung ano. Ang pangalan ko ay Rafael, hindi yan kasinungalingan. Pero hindi ako ang CEO ng kumpanyang ito dati. Dati? Ano ibig mong sabihin? May kakambal ako. Si Ruel. Siya ang tunay na CEO. Siya ang kasama ng board of directors mula pa nung simula. Ako ang kapalit niya. Kapalit? Tumango si Rafael. Ruel got into accident 2 years ago. Sinabotaya ang elevator niya. Bumagsak mula sa 11th floor. Na-paralyze siya. Hindi aksidente yun, Mika. May mga tao sa loob ng kumpanyang ito na hindi para sa kumpanyang ito. Mga spy. Pumasok dito para pabagsakin kami. Isa-isa nilang pinapalitan ng mga key officers. Umupo si Mika. Para unti-unting nauupos ang lahat ng paniniwala niya. At anong kinalaman mo? Ako ang kakambal. Magkamukha kami ni Ruel. At ako lang ang tao mapagkakatiwalaan niya, kaya nagpalit kami. Pero bakit mo tinago? Dahil kung malaman nilang buhay si Ruel at may access pa rin siya sa kumpanya, papatayin siya. Kaya ako bilang Rafael the CEO, walang access. Hindi ko hawak ang finances. Hindi ako nakikialam sa mga digital infrastructure. Lahat. Hindi totoo. So, impostor ka pa rin. Oh. Pero para saan? Para kanino? Para sa kapatid kong halos patayin nila.
para sa kumpanyang sinira ng sarili nitong empleyado at para sa'yo. Noon napaluha si Mika. Rafael, hindi ko sinadyang mahulog sa'yo. Pero araw-araw kita nakikita. Sa gitna ng lahat ng pagpapanggap, ikaw lang ang totoo. Napahikbi si Mika. Tinakpan ang bibig. Ramdam niya ang galit, ang sakit at pagkabigo. Pero higit doon, naroon ang katotohanan ng pagmamahal niya dito. Hindi lang sa CEO, hindi dahil mayaman ito, kundi sa taong minahal niyang totoo. Ang media, babalik na rin lahat. Pero may body cam footage kami, security files, at sworn affidavits. Ilalabas yun. Sa ngayon gusto ko lang marinig mo mula sa akin. Lumapit si Mika. Mabagal. Nagangat ang tingin habang naluluha. Simula umpisa, ikaw na ba yung nakakasama ko? O ang kakambal mo? Ako yun. Hindi si Ruel? Hindi. Ako ang may gusto sa'yo, Mika. Ako ang nakatingin sa'yo tuwing tatawa ka. Ako ang nasasaktan kapag napapagod ka. Ako ang nagtanong, kung hindi ako CEO, may chance ba ako sa'yo? Napahagulhol si Mika. Hindi niya napigilan. Lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng puot biglang bumigay sa lalaking kaharap niya. Kahit nagsisinungaling, totoo pa rin ang pagtingin sa kanya. Sana sinabi mo agad. Alam ko. Pero kung may isa mang bagay na hindi ko pinagsisisihan, yun ay ang makilala ka at mahalin ka. Napatitig lang si Mika sa lalaki. Basang-basa ang kanyang pisngi. Nang luha mula sa kanyang mga mata. Mahirap maniwala. Mahirap tanggapin. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. At niyakap niya ito. Mahigpit at buong puso. Ang natira na lang, 2 taong nagpakatotoo sa gitna ng isang mundong puno ng kasinungalingan. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa at paglilinaw sa lahat, tinulungan ni Mika si Rafael. Umupo siya sa tabi ng lalaki, nakatingin sa mga dokumento sa isang mahabang mahogany table. Sa harap nila, ilang confidential folders, surveillance screenshots, financial anomalies, lahat ito. Ebidensyang unti-unting binuo nila sa loob ng 3 araw. Pagod siya, puyat, pero buo ang loob. May bagong info mula sa IT. Sabi ni Mika, iniabot ang tablet. Na-trace na kung sino nagbura ng mga access logs noong araw ng insidente sa elevator ni Ruel. Let me guess. Isa sa mga pinakamatagal na empleyado? Tumango si Mika. At hindi lang yun. May payment logs na pumasok sa personal account niya galing sa isang shell company na pagmamay-ari na Altamonte Holdings. Napakorap si Rafael. Altamonte? Exactly. Kakumpetensya niyo sa International Aerospace bid 3 years ago. They lost the contract, and Ruel was the one who sealed the deal with the military. Seryoso ang mukha ni Rafael habang pinipindot ang screen ng tablet. Altamonte had motive. Grabe ang galit nila kay Ruel. They lost billions. At kung may tao sila nakapasok dito, then that explains everything. The sabotage, the infiltration, even the assassination attempts. Napalingon si Rafael sa kanya. You're incredible. Dati mo lang ako sekretaryo, hindi ba? Now, I'm your co-conspirator. You've always been more than that. Before Mika could reply, pumasok si Lian, kasama ang 2 security personnel. Sir Rafael, Mika, we have a problem. May footage na, galing sa CCTV sa loading dock. Eto. They gathered around the monitor. Sa screen, isang lalaki nakaball cap at shades ang nakita. Kumukuha ng sealed envelope sa isang itim na sasakyan. At pag-angat ng muka, oh my God! What is it? Tanong ni Rafael. That's Noel. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang admin staff. Matagal ko na siyang kilala. Noel? Saad ni Lian, gulat na gulat. Hindi yan pwede. But it was him. Noel, the quiet one, but efficient employee sa finance department. Never late, never noisy, never suspicious. Until now. Pinagkatiwalaan ko siya. Kumakain ako ng tanghalian kasama siya. Tinulungan ko siya sa pag-edit ng resume niya. He's not alone. Saad ni Rafael na nagtatagis na ang panga. Hindi siya ang mastermind. Pero,
Isa siya sa mga naging mata ng kalaban dito sa loob. We need to move fast bago sila mawala. I already scheduled the press conference. Ruel agreed, it's time. Kinabukasan, punong-puno ang conference hall ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang news agencies. Lahat sila alerto. Mga kamerang nakatutok, mga mikroponong nakahain, mga matang nakatuon sa gitna ng entablado kung saan nakaupo si Rafael sa itim niyang suit. Maayos ang postura, walang kapintasan. Sa kaliwa niya nakaupo si Ruel. Tahimik, seryoso, ngunit hindi maitatanggi ang nakakagulat na katotohanan. Nagbulong-bulungan ng ilang mamamahayag habang nagsisiksikan papalapit. Kumista pa mga flash ng kamera. Lahat gustong makasagap ng kahit anong piraso ng impormasyon. Mr. Rafael, totoo bang kambal kayo ni Mr. Ruel? Ba't ngayon lang kayo nakita sa publiko? Tahimik muna si Rafael. Umangat ang tingin sa mga tao sa harapan. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumapit sa mikropono. Laking abroad ako. Lumaki ako sa Switzerland. Pinalayo sa spotlight sa lahat ng koneksyon ng kumpanya ng aming pamilya. Si Ruel lang ay pinakilala sa publiko bilang mukha ng kumpanya. At ako isang lihim na tagabantay. Pero bakit? Ba't kailangang ilihim? Tanong ng isang mamamahayag. Sumagot si Ruel, ang boses ay mababa at may bigat. Dahil sa mga banta. Noong tinanggap ko ang defense contract na dapat sana ay sa Altamonte Holdings mapupunta, nagsimula ang mga pagbabanta, ang paninira, ang mga hindi inaasahang aksidente. Kumunot ang noon ng mga reporters. You're saying sinadyang pabagsakin kayo ng Altamonte? Hindi lang kami, pati ang mga empleyado at ang integridad ng buong kumpanya. 3 days ago, muntik na muling mapahamak si Ruel at kung hindi namin inalam ang totoo baka ito na ang huli. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Diretso ang tindig, matatag ang boses. Kaya ako humarap ngayon para sabihin ang katotohanan. Para ihayag ang pangalang sangkot. At para magsimulang muli. Mga pangalan? Ibig niyo sabihin may mga espiya sa loob? Nagpalitan ng tingin si Ruel at Rafael. May mga dokumento kaming hawak. Sworn affidavits, surveillance footage, financial trails. At sa linggong ito, ilalabas namin ang listahan ng mga individual na naiimbestigahan. Isa na rito si Noel mula sa Finance Department. Nagulat ang buong press. Si Noel, di pa rin ako makapaniwala. Naramdaman niyang hinawakan siya ni Lian. Maya-maya lumapit din si Camille sa kanya. We all feel betrayed, Mika. Samantala bumalik ang atensyon sa entablado. Gusto ko ring linawan na simula ngayong araw. Magbibitiw na ako bilang CEO. At nagkagulo ang media. Samot-saring katanungan ang pumuno sa venue. Ngumiti si Rafael. Isang uri ng ngiti na may halong lungkot at laya. Hindi ako lumaban para sa titulo. Lumaban ako para sa katotohanan. At oras na ito para maibalik ang tiwala ng publiko, ng aming mga empleyado at ang bawat taong umaasa sa kumpanya. May papalit po ba sa inyo? Tumango si Rafael. Si Ruel. Siya ang tunay na CEO. At ako, anino lang na kailangang umangat ng ilang sandali para sa kaligtasan ng lahat, para ilabas ang katotohanan. Nagsimulang pumalakpak ang ilang miyembro ng media. Iba't ibang reaksyon, may lungkot, may respeto, may paghanga. Pero tila hindi pa tapos si Rafael. May isa pa akong kailangang aminin. Sa panahong itinago ko ang aking pagkatao, may isang taong naniwala sa akin. Lumingon ito sa kanan. Sa gilid ng entablado kung saan nakatayo si Mika, nagkatinginan sila. I am in a relationship with Mika Atencio. She was my executive secretary. She is now my partner sa trabaho, sa laban at sa buhay. May mga humiyaw sa press. Nagulat, napangangat, napasipol. Pero si Mika nanatili lang nakatayong matuwid. Maya-maya lumapit sa kanya si Rafael at mabilis siyang kinabig nito para mayakap ng mahigpit. Kung iniisip niyo ang scandal to, I won't apologize for love. I'll apologize for secrets, but not for the person I chose to love. Tumayo si Ruel mula sa kanyang upuan. Pinatong ang kamay sa balikat ng kapatid. Ilang sandali pa, sa backstage, nakahawak pa rin si Rafael sa kamay ni Mika. Habang pinapakinggan nila, sa likod ng nagsisigawang media. Ano ginawa yun? Tanong ni Mika na halos hindi pa rin makapaniwala.
Because the whole world deserved to know what I almost lost. Hindi ka na CEO. Pero ikaw pa rin ang pipiliin ko kahit wala ako sa posisyon. Wala akong balak itago ka pa. Masyado ka nang mahalaga para sa akin. Hindi kita kaya mawala. Huminga ng malalim si Mika bago tuluyang niyakap si Rafael. We have so much ahead. Trials and testimonies. But we face it together. Hindi na kita papayagang humarap mag-isa. Ani Mika sa lalaki. Naglakad sila palayo mula sa media. 5 araw ang lumipas sa loob ng Internal Investigation Office. Sinimulan ng mga legal proceedings. Si Noel ay hawak na ng security. Tahimik, walang emosyon, pero hindi may tatangging guilty. Isa-isang lumitaw ang mga ebidensya, habang si Roel naman ang humawak ng kumpanya. Si Rafael naman ang aktibong tumutulong sa legal team. Talaga ba? Kailangan mo ikabit yung braso mo sa leg ng sekretarya mo habang may usapan tayo? Ngumiti si Rafael sa kapatid. Ex-secretary. She's more than that now. Much, much more. Rafael, pwede ba umayos ka? Siniko siya ni Mika na mahina. Why? Ito na yung relax pose ko. Ngumisi si Rafael. Ngayon lang ako huminga na maayos after 5 days na halos di kita katabi. 5 days lang ba yun? Tanong ni Roel habang umiinom ng kape. Kala ko nga 3 taon eh. Sa sobrang drama mo. You almost died. Core ninyo, no? Saad ni Mika. Tahimik ulit saglit, habang tinitignan ni Roel ang mga ulap sa labas ng floor-to-ceiling window. Mika tried to discreetly shift away from Rafael, but he tightened his hold, resting his chin on her shoulder. Rafael, saad ni Mika. Bumulong naman ang lalaki sa kanyang tenga. Just let me have this moment, please. Matagal ko nang gustong gawin to sa harap ng buong mundo. Pero eto na lang muna, sa harap ni Roel. Umirap si Mika sa kanya. Kailangan pa ba talaga may audience? Nagsisisi na ako nandito ako. Nainis ako sa inyo. Inis na irap ni Roel. Baka kailangan ko na yatang iwan kayong dalawa. No, stay. We need to talk. Saad ni Rafael na ikinagulat ng kapatid nitong si Roel. Umayon si Mika sa pagkakaupo. And Rafael finally let go, but only slightly. Umarap naman si Roel. So ano ngayon, Rafael? Tahimik si Rafael saglit. I'm stepping down bilang acting CEO. Sabi ko na ito. What? Wait, what? Totoo yung sinabi mo? I was never meant to take the spotlight. That was always you. You built this company's image. I only stepped to protect you. Pero paano yung board? Tanong ni Roel. They trusted you. Hell, I trust you. Nandito pa rin naman ako. Pero behind the scenes na lang. Ops management, crisis protocol. You know I'm good with structure, not speeches. Besides, tumingin ito kay Mika. I realized something more important. At ano yon? Singit ng babae. You. Napaungol si Roel sa inis. Pinatong ang noo sa palad. Diyos ko, mahabagin. Tumawa si Rafael. Tingnan mo naman bro. Muntik na mawala sa akin ang lahat. 2 beses. First, when I thought you'd die. Second, when I realized na muntik na mawala si Mika sa buhay ko. Pero alam mo ang na-realize ko habang hinaharap natin to? Na kung may isang taong hindi ko kayang iwan, kahit gulong-gulo ako, it's her. Rafael. Don't cry. Saad na lalaki kay Mika. Not here. Aasa rin ako, ni Ruel. Too late. Yung mukha mo palang bro. Shut up. Kaya starting tomorrow, I will help with the transition. I'll work with Lian sa mga legal moves natin laban sa Altamonte and the traitors inside. But after that, mag-aawal ka. No. I'm going home with her. Napaubo naman si Mika. Excuse me? With me agad? Hindi ka naman tumatanggi, di ba? Nginisihan siya ni Mika. Kailangan ba kasi lahat ng emosyon mo broadcasted? Lumapit si Roel at tumawa. Tingin mo nga umamin siya sa'yo sa harap ng media. On stage.
In front of 20 cameras, live stream, global coverage. Napailing si Mika at bumuntong hininga. The room, filled with darkness earlier, slowly warmed with the light laughter and unspoken understanding. Sa kabila ng lahat ng betrayal, gulo at sabuatan, isang katotohanan ang nanatili. Pamilya pa rin sila. Twins, blood, bound by more than just shared DNA, and now bound by the truth. Kinagabihan tahimik lang sila. Pinagmamasa ng kumukutitap ng mga ilaw sa Maynila. Hindi ko inakala na darating yung araw na aamin kayo in public. Bumaling sa kanya si Rafael. I was more scared of losing you than losing my pride. Alam mo ang laki ng pinagbago mo. Because of you. At dahil nakita ko si Kuya, si Ruel, na halos mamatay, na-realize ko na I don't wanna waste time. Wala ka na bang pangarap maging CEO? I never dreamed of a title. Gusto ko lang kapayapaan, to be at peace. And I have peace when you're around. Ang cheesy mo talaga, no? Grabe. I know, but you love it. Bumuga siya ng hangin. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang mga mata ng lalaki. I do. Nakangiting saad niya. And in the rooftop silence, under the night sky, Rafael kissed her forehead, then her cheek. No more lies, no more secrets. Ilang buwan ang lumipas, nasa probinsya sila ni Mika ngayon, sa Batangas. Mainit ang simoy ng hangin, amoy palay at lupa. Nasa tapat sila ng bahay ni Mika. Isang simpleng bahay na may lumang kahoy na gate. Nakapalibot ang mga tanim na bougainvillea at may asong tahol ng tahol sa gilid. Hawak ni Mika ang bag niya habang si Rafael naman, nakasimpleng polo at jeans. Tila hindi mapakali. Sigurado ka bang okay lang to? Tanong ni Rafael habang sinusundan si Mika sa masikip na pathway papunta sa pinto. Bakit? Kinakabahan ka? Nang aasar, na tanong ng babae. Hindi ako sanay na pinapakilala, alam mo yan. Sa boardroom kaya ko, pero sa nanay mo, Diyos ko, ewan ko na lang. Di wag ka nang pumasok, iwan na lang kita dyan sa manok at kalabaw. Uy, wag mo naman akong takutin. Tara na nga, I can do this. Bulong ni Rafael, pinipigilan ng panginginig ng boses. Bago pa siya magsalita ulit bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang babae. May apron, may hawak na sandok. At napatingin agad kay Mika. Micaela, anak ko! Sigaw nito sabay bukas ng dalawang braso. Nay! Namiss ko po kayo. Tumingin si Aling Celia kay Rafael na tahimik lang sa gilid. Matuwid ang tindig pero bakas ang kaba sa muka. Aba, ikaw ba yung boyfriend ni Micaela na nakita namin sa TV? Sabay paniningkit ng tingin ng ina ni Mika kay Rafael. Opo ako po yun. Yumuko si Rafael at ngumiti ng tipid. Ako po si Rafael, magandang hapon po. Pinagmasdan ni Aling Celia ang lalaki mula ulo hanggang paa. Matangkad ka. Medyo mas maputi ka sa gusto ko pero sige na nga. Napasinghap si Rafael pero ngumiti pa rin. Salamat po. Hindi pa yan papuri iho. Sige na pumasok na kayo. At hindi ako po na yang itatawag mo kung seryoso ka talaga. Napatigil si Mika, maya-maya tumawa, habang hinila si Rafael papasok. Pagpasok nila sa bahay, bumungad ang amoy ng nilulotong adobo, kaldereta at suman. May nakahandang mesa, may mga lumang litrato sa pader. At isang lalaki mukhang retired na sundalo ang nakaupo sa may sulok. Nakataas ang isang kilay, habang nagbabasa ng dyaryo. Si Itayan. Pero warning na nga, di yan madaldal. Mas gusto ko nga yun. Bulong ni Rafael sa babae. Pero nang magangat ng tingin ng ama ni Mika, napahinto si Rafael, matulis ang mga mata nito. May aura ng otoridad. Tumayo ito mula sa upuan, inilapag ang dyaryo at lumapit sa kanila. Sir, ako po si Rafael. Hindi ako sir sa'yo. Hindi kita kakamayan hanggat di kita kinikilala. Tay, huwag niyo pong takutin. Hindi ko tinatakot, sinusubukan ko lang. Sabay balik ni Mang Ernesto sa upuan. Sige, maupo kayo, kumain na kayo, mamaya na yung tanong. Tahimik lang ang ama ni Mika. Madaldal naman ang kanyang ina at hindi pa sanay si Rafael doon. Pagkatapos sa may balkonahe, umiinom ng kape si Rafael
habang nanonood ng mga batang naglalaro sa labas. Tahimik ang paligid. Si Mika nasa loob at tumutulong sa kusina. Maya-maya, lumapit si Mang Ernesto. Walang bit-bit, umupo sa bangkong katabi ni Rafael. Wala ka masyadong sinasabi. Mas gusto ko makinig, tay. Mahinahong sagot ni Rafael. Nakatitig lang si Mang Ernesto sa kanya. Hindi madali ang buhay ng anak ko. Mula bata sanay yan sa hirap. Lumaki yan na walang alalay. Marunong magtanim. Marunong maglinis ng kalabaw. Nakita ko na ho yun, lalo na sa trabaho. Alam mo ba kung anong klase ng lalaki ang gusto ko mapangasawa ng anak ko? Hindi ho, pero gusto ko marinig. Yung lalaking hindi siya paiiyakin. Hindi dahil hindi siya iiyak. Umiiyak din yan. Pero dapat yung lalaki na kahit anong mangyari, uunahin pa rin siya. Hindi kumpanya, hindi pera, hindi reputasyon, kundi yung anak ko. Napalunok si Rafael. Yun po ang gusto ko. Yun po yung plano ko. Marunong ka ba magtanim? Kahit saan po ba? Pwede ba sa email? Umiling si Mang Ernesto, pero bahagyang natawa. Seryoso po ako. Kung kailangan ko matuto magtanim para mapatunayan kung karapat-dapat ako sa anak nyo, ituro nyo na lang po. Natahimik silang dalawa hanggang sa tumango si Mang Ernesto. Bukas na umaga, 5:00 bumangon ka. Tuturuan kitang magtanim ng kamatis. Kinagabihan sa loob naman ng kwarto ni Mika. Ano, buhay ka pa ba? Tanong ni Mika habang nag-aayos ng banig para kay Rafael. Baka sa panaginip mo lang to. Feeling ko, tinapunan ako ni tatay ng mind bullets. Pasalamat ka, pinayagan kang dito matulog eh. Sa banig lang pala, akala ko kama. Magkakadil, aray! Sinipa siya ni Mika. Tulog ka na, 5:00 ka magtatanim bukas. Ngumiti si Rafael habang pinagmamasdan siya. Salamat. Sa alin? Sa pagdala mo sa akin dito, sa pagpapakilala sa pamilya mo. Lumapit si Mika at tinapik ang pisngi niya. Wala ka nang kawala. Kinabukasan, nasa loob ng bahay sina Mika at Rafael, naghahanda ng mesa. Puno ito ng putaheng paborito ni Mika. Inihaw na tilapia, ginataang langka, adobo at lumpiang gulay na siya mismo ang nagprito. Ano ba to, parang fiesta? Tanong ni Rafael habang pinupunasan ng lamesa. Hindi yan fiesta, salo-salo lang. Kasi darating yung parents mo, di ba? Yeah, for the first time. Sila naman yung lalapit sa mundo ko, not the other way around. Sino kayang kakabahan? Ako o sila? Definitely sila. Ang intimidating kaya ng tatay mo. Para isang sulyap niya lang, mawawala yung tax record ko. Napahalakhak si Mika at siniko siya sa braso. Basta behave ka, huwag mo nang banggitin yung tax. Maya-maya pa tumunog ang sasakyan. Lumabas si Rafael at binuksan ang gate. Naroon sina Don Victor at Doña Clarice Cruz. Formal pa rin sa kanilang semi-casual na pananamit. Si Don Victor may hawak na 2 box ng wine at imported biscuits. Habang si Doña Clarice naman may mga buki ng bulaklak. Welcome to my second world. Ani Rafael halatang pinapawisan. Anak, napakainit dito pero ang ganda ng paligid. Where is Mika? Tanong ni Don Victor. Tahimik pero maaliwalas ang boses. Nasa loob po. Come on, let's go. Pagkapasok, agad tumayo si Aling Celia mula sa kusina. Lumapit sa kanila, bit-bit ang baso ng malamig na buko juice. Kayo ba ang mga magulang ni Rafael? Kami nga. Agad namang lumabas ang babae. Maganda araw ho. Kayo po yung mama at papa ni Rafael, di ba? Kami nga, iha. Para sa inyo. At kami na dapat magpasalamat dahil tinanggap niyo kami dito. Pati ang anak namin ito. Gumilid naman si Celia at pinagmasdan ng matandang babae at matandang lalaki. Nako, basta hindi lang pasaway ang anak niyo, tatanggapin namin. Halina, maupo kayo at kakain na tayo. Mika came out from the kitchen. Kinuha niya ang mga pagkain doon. Welcome po ulit dito, Tita Clarice, Tito Victor. Sa gitna ng kwentuhan at tawanan, unti-unting natutunaw ang ilangan. Si Don Victor nakikipag-usap kay Mang Ernesto tungkol sa pagtatayo ng poultry sa bukid. Habang si Doña Clarice naman tinuturo kay Aling Celia kung paano itali ang mesa
sa European-style table setting. Samantala, nasa gilid ng kubo sina Rafael at Micaela. May hawak na buko juice, habang nakatanaw sa tanim na kamatis na itinuro ni Mang Ernesto kahapon. Grabe, hindi ko akalaing mangyayari to. Ani Rafael habang nakaakbay kay Mika. Alin, na magtatanim ka ng kamatis o mabubusog sila sa adobo ko? Lahat. Sanay ako sa aircon, sa loob ng kumpanya. Pero ngayon sinasanay ang sarili sa bukid. At ikaw? Ikaw ang simpleng babaeng nagpaibig sa akin. Alam mo, na-realize ko bakit talagang kailangan mo magpahinga. Hindi sa kayamanan na, hindi rin sa kapangyarihan, kundi sa mga bagay na totoo. Alam mo, dati takot ako. Takot ako mawala ng kontrol. Pero nung nakilala kita, napagtanto kong minsan, kailangan ko rin palayaan ang sarili ko at tanggapin na may mga tao talagang mas mahalaga kaysa sa mga plano ko sa mundo. Napatingin si Mika sa kanya. At ako yon? Siyempre, ikaw ang plano hindi ko sinasadya, pero ayoko mawala. Rafael, sigurado ka na ba talaga sa akin? Sa iyo lang ako naging sigurado, Mika. Kinagabihan, nagsindi ng mga ilaw si Aling Celia. May konting harana pa mula sa mga kapitbahay na may gitara, habang sina Rafael at Mika nakaupo sa isang mahabang upuan at magkatabi. Hindi to fancy ani Mika habang nakatingin sa mga ilaw. Pero ito ang pinakamagandang gabing naranasan ko. Humawak si Rafael sa kamay ni Mika. Hindi ko man maintindihan lahat na nangyari. Pagsabog ng pangalan ko sa media, pagbagsak ng kalaban, ang muling pagbalik sa posisyon. Pero ngayon nandito ako katabi ka, kasama ang mga pamilya natin. Isa lang ang malinaw sa akin. Na minsan, kahit gaano ka ka-successful, hindi mo matatawag na panalo ang buhay kung wala kang tahanan. At ikaw ang tahanan ko, Mika. At sa katahimikan ng gabing yon, habang ang hangin sa probinsya ay marahang humahaplos sa kanilang muka, walang ingay ng media, walang ingay ng syudad. Ang dalawang pusong minsang pagod, ngayon tahimik na tumitibok sa iisang ritmo. Minsan, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa katahimikan ng gabi, sa tawanan ng pamilya, at sa mga matang nagsasabing, dito ka dapat. At doon sa probinsya ni Mika, doon sila nagpakasal at bumuo ng pamilya. The End.